Go live and 5. Number one means you're always on top. Your number one radio. We'll have to relax. It's all gonna be fine. Ito po ang aking radio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan at taga-bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Nagbotas, para niya kitalansyo naman Ay, di na, sinabi mo niya? Sa Marikina, agiling ng Taguig, atin na rin, ang Milenias sa Manila, Kabuan sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Milenias ang Baluarte. Una na nadyo dyan na. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Victory Worship, thank you so much.
So kaya, magandang morning, Metro Manila at buong Philippines. Yes, ito po ang iRadio. Araw po ng Tuesday. Wednesday naman din sa inyo. June 21, 2022. 2022. Ay. Malapit na ang fiesta ng San Juan. San Juan? June 24. Oh. Di ba pagka San Juan basaan ng... Basaan ng tubig. Ay, namimiss ko yon. Paano mahalan? Kaya lang bawal dahil kukunti yata ang tubig, no? Oh. Ayan. Dito lalo sa atin. Dito lang. Super init. Hindi lang yun. Wala na kaming tubig sa California. Wala nang ligo. 2 beses lang pwedeng magdilig. May oras pa. Ngayon, nung nagkaroon po ng 2 weeks COVID. na ako hindi naglalaba Nung nagkaroon po ng COVID, nagkaroon ng taguan ng mga napkin. Ang yung mga puti. Toilet paper, tawag nila. Yan. Ay, dito. Nagtataguan ng... bathroom tissue. Pero yung mga Pilipino, wala kaming pake. Tabo lang Hindi katapat. tayo apektado nun. Tabo katapat lang. Tabo lang katapat namin. Pero ngayon, wala nang tubig. Pilipino naman na nagpapanik. Yung mga Asian, yun naman, tayo naman na ngayon nagpapanik. Sila, nakangiti naman sila ngayon. Kasi ngayon, bawal po magdidilig ng... everyday. Dapat 2 everyday. times a week lang. Dito sa lugar namin, Monday at saka Friday, yung tawag doon, odd number kasi yung aming address. Tapos, between 6 a.m. to 8 a.m. lang. Ayan. Kasi mas mura ang tubig. Ganon din sa gabi. Ayun. After Pati paglalaba may oras. Ayun. Hindi naman. Kaya lang Pag mas mura daw kasi sa gabi. Yeah. Tapos pag nag-shower kami, syempre paiinitin muna namin tubig kasi parang pag malamig, kahit na mainit, pag malamig yung tubig, Hindi na sanay. Nilalagay namin sa timba bago uminit. Sayang yung tubig Tapos, pwede kami magdilig. Sayang yun. O, diba? Kaya lang mabigat yan, no? Yun nga ang problema. Pag umuwi tayo siguro, natatandaan ko nung umuwi tayo, sa Pilipinas? Nung pagbukas ko ng shower, gano'n. Hindi, yung tabo. Nagtabo ako. Namiss ko yung tabo Wow. Liligo tabo. Pagbuhos na isang buhos na gano'n. Napadar na ka nga Alamig na tubig. Super Ang lamig. sarap pero ang lamig. Oo. Tapos ang bilis. Oo. Grabe. Paspasan, no? Pero paglabas mo, pagpapawisan ka kagad. Pero masarap naman. Oo. Tapos nung tumagal na, medyo na-adapt na yung tubig. Ayan. Kasi yung body temperature pumarehas na ngayon doon. Pero pagbalik namin ngayon dito, naghahanap naman kami ngayon ng malamig na tubig. Kaso, magginaw na pag-uwi dito. Yung ang hirap. Kasi laging ganito po sa California. Southern California, LA. Hindi gaano umuulan kasi dito po. Hindi umuulan talaga. Bihira lang. Mga end of the Kaya year. Kaya nga diba may kantang It Never Rains. It never rains in Southern California. California. Yan. Southern California is LA. Yan. Hindi po umuulan. Northern California, bandang mga San Francisco, San Jose, mga yan. Medyo umuulan-ulan doon. Malamig ang temperature nila because Bay Area. Malapit sila sa dagat. Napapaligiran sila ng dagat. Ayan. Tsaka ngayon, dahil sa tagtuyo talaga, biro niyo ang sinusuplayan ng tubig ng water department dito. Buong California yan. Kaya ngayon gumawa sila ng planta ng water filtration. Yung dagat, ginagawa nila, pinipilter nila at yun ang pinapadala nila ng supply. Magkano? 23, hindi ko lang alam, hindi ko sure. $23 billion siguro yung worth nung machine na yun na magsusupply ng tubig sa buong California na magiging yung tubig dagat magiging fresh water. Ayan. Pareho nang inadapt nila doon sa mga barko ng panggera ng Amerika. Makakasurvive sila ng tubig sa dagat kahit ganong katagal dahil na-split nila yung asin at saka yung water na pure water para maiinom nila, makasurvive sila. Ayan. Okay, sabi ni Rejoice,
How's your day, Momsy and Popsy? Are you two doing great? Yes, we are. Although it's very hot, It's hot. but it's really hot, Wala. but it's okay because the wind blows so hard. Ayan. Pero kanina habang nag-aantay ako sa kanya dun sa train station, mabigat yung dala ko yung baunan ko. Alam mo kung saan ko nilagay? Pinatong ko sa paa ko Boy, na nakatayo ako. bakit? O, di ba? Para hindi madumihan. O, hindi ko binubuhat. O, di ba? O, di ayos. Yeah. Why? You're Englishing, huh? Yes, we are. How about you? How are you guys? I hope you're doing great too. Did you had a good day? Or rather, did you had a good sleep last night? Ayun. I wish everybody's doing fine. All right. So, we're gonna go. I'll move on. We're gonna go move on. Okay, yung English ko. We're gonna go move on. Nag-i-English na naman Ayan. dito. Bakit? Alright. May mga sakit ba mga Ano sa tao English dito? yung ayan? Ano? Ano yung sa English yung ayan? Di ba expression yun? Ayan. Ayan. Ano Di- sa English yun? Oh. Oh, there. Ano? There. Mali Ay, ano? Ayan. Oh. Here you go. Oh. Yeah. Here you go. Ayan, ganun. Sabi nila. Nice, because we're doing great here to such a lovely day. Oh, yes, it is such a lovely day. Here now. Yeah, everybody should be doing great today. It's an awesome and wonderful day, isn't it? Why you have the accent? Isn't? Are you Australian? No, I'm not. I'm an English. Not. No. Yeah. I'm not. I'm I came not. from London. London? No, London. London? Yeah. Ah, I went to London to see the Queen. London. Read my lips. I went to London to see the No, no, Queen. no, 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 no. No. How? London. London. Yeah, A London. London Bridge is You have to- falling down. The British accent. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. It's all right. I'm sorry. What? I'm so- How are you today? Oh, I'm not going to die. Yes. I'm great. I'm great. Everything seems perfect to Bakit die. ba nag-English na ng mga Yeah. tao dito? May sakit siguro, no? London. Naka-spoken yung dollar London, kayo. London. Naku. London yun. Di ba London? That's correct. Kaya pagkakanta tayo, London Bridge is falling down. No. I went to London to buy some lemon. That's the correct pronunciation. Yeah. I love lemon. I like to see... Lemon can be used to different situation. Wala talaga ito. Sablay na naman. Oh, siya. Do you want English? Where's my Ika Cristobal? Sabi ni Lorna. May panlaban siya si Ika. Okay. Where's the Ika? Ayan. Ika. Okay. Good afternoon. Good evening. No, it's not good evening. Good It's evening. Good morning. Now is already good evening. Good morning, everyone. Mm. Good morning. Anya matene, kumusta kayo apo? Ay Ilocano akmat ne. Abot. How do you do? How do you do? How do you do? How do you Hindi do? ba nung unang panahon How do ganyan? you do? Hindi uso yun, how are you? Hindi. How do you do? How do you do? How do you do? How do you do? Ayan. Parang sa trabaho. Kahit saan, everywhere. Pag may nasalubong ka, hi, how are you? I'm good. Hi, good morning. How are you? I'm good. Good morning, everyone. Good morning. Ganon sa opisina. Good morning. Good morning din sa inyo, mga bahala kayo dyan. Are you okay? How you doing? I'm good. I'm good, Pastor. Okay, let's go and read this early iRadionatics who tune in right now. Did I say it right? Yan. Yung mga puti naman ganito sila. Right now. May pangongo. Ganito. Hi, how are you? Ayan. Just grabe naman. Oo nga, ganon. Ha? Oh, gaganon siya. Sarap na masungangaling niya. Oh, Kareem, I like your top. No, yung top, yung blouse. I like your top. It's so cute. Sasagot naman ko, oh, thank you. Buti hindi na Totoo yan. tinatawag na, Hi, Kareem! You want ice cream? Ganon, lalo yung VP namin. Oh, you're so cute, Kareem. Oh, thank you.
Ganon. Parang pusang manganganak. Hi, how much is this? They can't pronounce like Rowell. They can't pronounce as Rowell. Diba? We can't pronounce it as Rowell. Rewell. For them, they cannot pronounce it as R-U-E-L. They cannot pronounce it as Rowell. They will pronounce it as roll. Layo, roll. Yan ang tawag nila. Ewan ko din. Ambot sa langaw. Siya, umpisa na natin ang ating... Okay, let's go everyone. Okay. Alright. Everyone is okay? Alright. Balik tayo. Maganda. Ay, ikaw pala muna. Okay. Kasi ikaw eh. Tagal mo eh. Anyway. Okay. What's anyway? Which way? Highway? By the way? Good morning, madlang people. It's Showtime! Ayan. Tuesday naman po. Bali, Miyerkules din sa inyo. 2 linggo na lang. Tapos na ang June. Oh my gosh! July na next. Oh my gosh! Next 2 weeks. Malapit na ako magdidibut. Yeah. Yeah. Oh my gosh. Kasama po natin ngayon, Pastor Norman Kuanang para sa salita ng buhay. As usual, wala siya nung last week. Hindi kasi, nirequest natin siya. Nakipag-swap. Ayan. Yan. Okay. Una ka sa ating listahan ngayong araw na ito. Hindi pa ako bumabate. Ay, nga pala, diyan ka pala. Akala ko kanina ka pa bumabati. Okay, magandang po tayo lahat. Whether they like it or not. Yes. Ayan ang ating bate sa ating mga madlang aeronautics. Ayan. We should always feel pretty, happy, and joyful because this is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. Si Rejoice na naman binanggit mo. Masyado ng famous yung pangalan. Let's always be happy. Let's always be thankful. Every day we give thanks to the Lord our God. For His love endures forever. Yon. Kahit anong dumating sa buhay natin, mainit, malamig, problema, etc. Thank you, Lord. Kasi nandito pa rin tayo. Amen. Ayan. So, una sa listahan ko, na magwawagi ng house and lot. Dito sa Los Angeles. Hindi, house and lot. Yeah, house and lot. Sa North Sem. Hindi, joke lang. Hindi, Oy, dito. wag doon. Dito Joke sa lang. kapitbahay namin. Nagpagawa po kami ng bahay. Para sa kung sino man unang bubunutin natin ngayon. O mag-check-in ngayon. Ayan. Kaya lang kukolektahin niya, pumunta siya rito para kolektahin niya yung bahay. Tsaka, babayaran niya yung taxes muna. Mahal dito. Masanting yagawad si kayo ditan. Magandana at gwapo. Ay, kasi nan pala yun. Ay, siyempre. Okay. Alright. Sino yan? Si mamaya. Yung ating unang okay, ang una sa listahan ko ay si Eka Andres Velasco. Good morning. Ayan. Magandang morning sa inyo lahat. Of course, Rejoice, Orphelia. At syempre si Sister Myrene, sumilip lang kasi may klase po siya. Michelle Medina, isa sa mga nagbigay ng address para magpa-deliver daw ng Jollibee. Kasama dyan si Eka Andres Velasco. Rachel Joy Bonete, maganda po tayo lahat. And of course, my sister, Zorazaida Ruiz Agustin from San Jose del Monte, Bulacan, Jonas Valenzuela. Ayan, hindi ko alam kung nasaan siya. But anyway, andyan naman si Sister Nelda de Castro Valdez. Ang butihing may bahay ni Pastor James na nasa Covina. Hello. Kay Lina Flor Azur Ramos Salas, magandang morning po sa inyo dyan. Yolanda May from Rojas Isabela. Tama ba ako? Ay, ano yan? Jolet Rodalas. Magandang morning po sa inyo lahat. Maridet Gamos. Good morning po. At si Pastor Sammy Santos. Pastor Sammy, double S. Yes, Rosie Sagid. Sagid. Taga saan po? Ayan. Taga saan po si Rosie Sagid. Welcome po sa iRadio. Leonardo Arenas watching with his beautiful wife, Emma Arenas. And of course, ang nawawala,
Hindi makita pero napakalaki niya. Bakit siya hindi makita pero ngayon Sino siya? nandito siya? Si Pastor Huge Espolon. Nanonood habang nagtatrabaho din. Ba? Nanonood habang nagtatrabaho. Yes. Hello kay Lala Carmina. Lala Carmina. Hello kay Marie Chugamos. Si Tasalos Lasak, magandang morning. Moises Aaron Cristobal aka Moa. Ayan, andyan naman ang ating poging-poging butihing pastor for the day, si Pastor Norman Wanang. Ayan, Alona Velasco. Hello. Connie Katap. Ayan. Ay, hindi. Tama. Mapagpalang araw sa inyong lahat din. Andiyan naman si LA, the famous LA. Walang tirig sa LA. Los Angeles, California. Pero dyan sa Pilipinas, maraming tubig. Kay nila Lorna Alejandro. Aha. Tapos Ika Cristobal. Hello, Ika. Hilda Corpus. Pastora Joseph Palayo. Ang kumari natin si Jen Nunez. Good morning, Jen. Yes. At syempre, ang ating masipag na tagapagdinig kahit nasa trabaho. Sayang lang natawag siya kahapon. Hindi naman siya nakapagsalita dahil nagtatrabaho siya. Si Jang Valenzuela. Sayang, 5,000 pa ng pamimigay kahapon. Hindi, 1,000 lang. Medyo. Ayan. Then si Pastor Sunny Rivera. Pala ito nag-u-Uber si Pastor. Pastor! Hello, Pastor. Ayan, good morning po. Ay, good evening pala. Ingat-ingat sa pagmaneho, Pastor. Ha? Yeah, si Arvinos. Naku, nakalimutan ka apelido. Yeah. Ayan. Si Rosie Sagid po. Ay, may address pa. Gusto rin magpa-deliver ng Jollibee. Hindi. Taga Manila po. 1321 Langit Street. Ayan. Taga Langit Street din siya. Hello. Ayan. Magandang morning. Island Sabado. Ayan. Meron pa dito si Connie Katap din pala to. Ayan. Doble na yan. Ayan. Sino pa? Nice. Sabi nila, nag-uusap pa rin sila dito. Ayan, hello. Tina Tabernilla. Hi, Tina. May mga bigat, Tina. Ayan. Irene Manalo Gabriel. Good evening. Good morning po sa inyo dyan. Magandang umaga po. Irene Manalo Gabriel. Ayan. Good morning po. Good morning. Have a blessed day. I hope you guys are doing great today because today is another day. Today Ayan. is Tuesday. Sabi ni Lorna, I went to Starbucks last night with my college friends, but I forgot what to order. Ma'am Karim knows that. You should have called me. Whatever you want. Do you want a hot drink or cold drink? Ayan, just read whatever is written there. Ayan. Yung mga frappe, yan. Yung mga, may ano yon, yung mga parang kinaskas na yelo na may nilagyan ng kung ano, chuchu. Ayan. May mga juice din sila. Siren Barca. Irene sa. Alam mo dito ang mahal ng Starbucks. $5. Pag nagpupunta ako dun sa, yung katabi kasi namin, Sheraton, doon kami nag-Starbucks. Napakaliit na, kasi gusto ko sa umaga, mag-hot chocolate ako. Walang milk yon, yung oat milk nilalagay ko. Hindi siya dairy. $5. Ganyang kaliit, yung pinakamaliit, short. Short, small, medium, large, and the venti. Apakamahal po. Grabe. Ayan. Rosie Sagid. Oo. Siren. Si Siren. Ano ba pangalan? Apelido, sorry. Hindi ko na isulat na. Shout out kay Brother Arvin Reyes from Florida, Bulacan. From Pastor Brother Sammy Santos. Ayan. Okay. Rosie Sagid ay Tagalangit Street. Ayan, kompleto ang address. Pwede na. No? O sige, baka lahat magpadala dito ng address. Kung pwede nga lang mag-order dito ng Jollibee, papadeliver ko dyan eh. Ganon. Pwede, di ba? Pwede pa deliver. Oo, kaya lang,
pupunta ka sa Jollibee Philippines, eh baka hindi nila hindi nila acceptan. Pwede. O, di magpa-deliver ka. Connie Katap, masanting yagawid si kayo ditan, magandana at gwapo. Aba, taga-Pangasinan pala si Connie Katap. Masanting, di ba naman yun? Kapampangan yun. Yaagiw, Pangasinan yun. Ano na nga ba sa Pangasinan yung magandang umaga? Ay. Ano yun na? Masantos yagawid si kayo. Ditan San Isidro Norte, Bimalay, Pangasinan. Nan. Sabi naman ni Tina, pwede po yung sis pa-deliver na dito, baka naman. Ay, saka pa. Sino? Si Tina. Ayan, konting lambing pa kay Ay, nako. Ayan. Bulahin mo si Lola ninyo. Pangalan nito. Sa ano yan? Sa next na. Si Mami. Sa next na sweldo. Kasi bahala na. Kasi, ayan, bless tayo ni Lord ng kadagdagang konting sweldo. Ayan, konti lang naman. Siren Barca, ayan, konti lang. Good enough para sa pangangailangan, hindi sa dahil kailangan ko. Sayaw Kikay, ano ba yan? Tugtog mo. Mrs. Aaron Cristobal Moa. Ayan. Ayan na sila. Ayan, mukhang mayroon nang nagpapadala sa akin. Ayan, sino to? Ayan. Ikaw, Kikay. Bumaba. Ayan. Sabi ni Doc SP, pupunta siya dito pero pupunta lang. Sinabi lang niya yun, pero hindi ibig sabihin gagawin niya. Wala. Hindi, depende. Baka may ginagawa. Ayan, R. Venus Reyes pala siya. Alam mo, sinisikmura ako. Kanina pa ako inaasiman ng tiyan. Kasi, kain ako ng kain sa opisina, sweetie, ba't ganun? Ang lakas ko. Hindi naman. Ngayon lang ako sinikmura nung kumain ako ng marami. Umiinom naman ako ng gamot ko. I think because of the weather. Because the weather is really hot. Like, umabot kami dito kahapon ng 109? Hindi. No, 123. Ay, hindi naman dito. Oo, which is equivalent to ilang centigrade? 40? 40 ba yan? 41. Oo. Super init na. Ayan. 35 nga lang nahihilo na ako. Oo, kaya kanina masakit ang ulo ko. So, ngayon, uminom ako ng tubig na may yellow, natunaw na. Ayan. Dito sa studio, kahit naka-AC kami, mainit. Yeah, papalitan natin yung aircon. Papapalitan ko yun. Ayan. Sige. Station ID natin. Hello naman kay Dulce Solis. Ayan. Dulce Amor. Ayan, sister. Ayan. Anadjo Sawyer. Joe Andre, yeah. Ayun, di ba? Station ID na ulit. Okay. Ito po ang iRadio. naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Pilipino. Yo. Anak ka ni Joyce. Ito po ang iRadio. Inulit pa yung pa rin na lumabas. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ayan, ang oras po natin ay 33 minuto magalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Grace Narvato Almario, hello. Ayan. Hello. Ayan, si Dulce Solis. Thank you sa blessing kay Pastor Sunny. Ayan, Pinipino. Ayan. Dulce. Ang pinakamatamis na pangalan sa iRadio. Ayan, si Grace Narvato Almario. Ayan. Okay, anong gagawin natin? Kakanta ko, gusto niyo? Again? Bakit? Inaangkin ka ba? Anak ko yan, inaangkin.
Loka-loka talaga to si Eka. Okay lang kumurot, ako na lang gagatin ng kurot. Sa'yo gamit nail cutter. Grabe sa kurot yun. Sugat yun. Hello kay Hazel Ann. Ayan, congratulations kay Hazel Ann. She got the jackpot. Jackpot. Nalala ko si Chris Aquino. Oh, wow. She got the jackpot. Wow, grabe ha. Ayan, let's pray. Ayan, konti showbiz naman tayo. Ipag-pray din po natin si Chris Aquino at lahat ng may mga karamdaman, including my cousin, my first cousin. He's in the Philippines. He will be undergoing baka bypass. At the same time, dialysis. Di ba? Kasi mataas ang creatinine niya. Sino? Yung kapatid nga ni Kuya Eli. Kaya they're asking prayer for him. Sa Pilipinas siya, yung pinsan ko. Si Kuya Eddie. I know you're not watching, but you will be with our prayers. Sana, kasi hindi na kayang malagyan na stent. Yung blockage niya sa mga arteries is grabe na. Nadaganan ng mga, tawag na? Plaque yung stent niya mismo. So, kailangan bypass. Pag na-bypass ka, it's a new heart. Parang, ewan ko, bubuksan ba nila yung mga arteries? Tatanggalin nila talaga. Ay, arteries yung blockage. Hindi kasi yung line na gano'n, barado yun. Bubuksan nila yan. Hindi, hahayaan na nila. Tapos magkukuha sila ng ugat. At panibagong ugat. Ugat, iba-bypass. Kaya sinabing bypass. Oh, so, yun. Kung sa part na itong lugar na ito na merong bara, so idudugtong nila sa kabila para doon dadalo yung ugat. Yan, Edmundo Ruiz. Ayan. Ang father niya po ay kapatid ng daddy ko. Ang father niya ay radio operator ni Magsaysay nung araw. Ayan. Yan. Kasama siya namatay dun sa bumagsak na aeroplano. Ayan, si Pastor, si Magsaysay. Si Brother Sunny, ayan, Sammy, ay Sammy Santos. mahusay magluto ng mga pulutan. Salamat po, Pastor Sammy. Yes, please. And let's include also sa prayer kahit hindi naman niya tayo kilala, although kilala natin, let's include for prayer si Chris Aquino. Di ba? Uy! Ano masama? Wala. Human din siya. Ayan. Isama natin. At lahat ng may mga karamdaman. Pakisama po, Pastor, yung aking brother, yung aking first cousin, Edmundo Ruiz. Kumakain ba si Pastor Sammy ng mga pulutans? No. Gaya ng sisig. Hindi na. Tikim-tikim lang siguro si Pastor. Chicharong bulaklak, crispy pata. Hindi na. Pagka nakauwi tayo. Pag nakauwi. Sinong kakain? Mga next year. Sinong kakain? Sino ka mo? Tayo. Hindi ka mo si Pastor Sunny? Sammy. Si Sammy, si Pastor double S. Sammy. Oo. Ayan. Halimbawa, makakauwi tayo next year. Thank you po, Pastor. Ayan. Sabi ko sa boss ko, boss, baka pwede mo akong payagan mo. Even I will allow you, sabi niya. Kasi you're still new. Bago pa lang. Labo. Talaga. Ako naman, 1 year pa lang, kaumpisa pa lang, di ba bumalik ako. Busy season pala namin ang August. Naalala ko. Kaya ngayon po, sobrang daming trabaho, praise God. Sobra pong dami, praise God again. Talaga madami. Okay. Pero ang tag-ulan na ba ngayon dyan? Yes, it's June. Tag-ulan na pala. Oo. Ayan. Okay, Pastor Romaric Pagsuyuin. Magandang umaga po sa inyo, Pastor. Etong Pastor Pastor Romaric. Sayang yung last time mo. It's okay. Marami pa naman. Tinawagan siya nga. Tapos hindi naman niya alam kasi ang favorite na verse ni Pastor. Oo. Ayan. Ay, sayang. Yeah. Okay. Saan yung listahan ko ng mga kinakanta ko? Ayan. May listahan ako dito eh. Talaga lang what's wrong? Is there something wrong? Yes. What? Wala. Yun pala eh. Okay. Ito. Ano yan? Pililia. Ano pangalan? Pililia? Gagi. Pililia. Madalang na po ang ulan. Madalang.
Ikaw, talaga. Ayusin mo yung Tagalog mo. Ayan. Dito po pag umulan, Wala. at yung parang yung mga katulad lang ng mga regular ulan dyan sa atin, sabi, it's raining hard. Tapos, pag nagbaha, dun sa gilid, baha na yun sa kanila. But, sa ibang state po, grabe naman po. Let's say sa mga East Coast, West Coast, dito kasi hindi gano'ng umulan. Doon naman po, talagang yung mga bahay na malalaki, talagang sira. Talagang dahil sa baha naman. At saka yung nanggagaling sa bundok. Kasi ang mga bundok ay marami nang nakatira. Mm-mm. So, nakakalbo din. May mga konti-konti, may mga, ang tawag doon? Meron din silang mga puno, pero nagkakandasunog naman. Kaya, blessed na blessed pa rin kami dito sa Southern California dahil maganda po ang weather dito. Kaya lang, ang kalamidad naman po nangyayari dito ay lindol. Ayun. Lindolin po ang Southern Minsan lang lumindol pero grabe. Malakas. Grabe. Ayan. Kasama ang Northern California, which is andun po ang San Francisco. Ayan. Okay. Ay, batiin mo natin yung isang katsongkek natin. Nor Baldovino. Aba, pasok! Ay, ba't ito napindot ko? Ano ba yan? Ay, ano ba ito? Ayan. Magkakasama kami nila Alvin, Karen. Kahapon, ano isang hapon? Ano isang araw? Kahapon yun. Hindi, not yesterday. Ano ba kahapon? Kahapon is Monday. Monday, Martes ngayon, ano? Nung linggo. Ayan, nung Sunday. Nag-dinner lang po kami. Ayan. Hello, Nor Baldovino. John Q. Hello, John Q. Ayan. Kapatid ni Banana Q. Banana Q. Ay, alam niyo ba masarap ako magluto ng turon. Turon. Ay, include din natin, of course, si Sister Vlyn Sales. Yeah. Nandito sa America yan si Vlyn Sales. Ew. Ayan, kapatid Evelyn. yan. Ate Evelyn. Kapatid yan nila Tess Sales. Ayan. Tsaka, Si Vlyn Sales. auntie ni, ni Karen, tsaka nila, Alvin. Kapatid ba ni Nanay Luz? Oo. Yata. Ito na. Okay, Rachel Joy Bunete. Ayan, hello. Ayan, awitan ko lang kay konti. Wala lang. Good vibes. Kung magiging good. Man, pa-request daw. Naku, the way we're... Wow, shoo. The way we were. Ayan, di ba malungkot yun? Ala-ala. Sabing ganon. Yes, tanging Lunas po talagang pag-ibig. Pag-ibig. Isang mundo, isang awit, isang sigaw. Pag-ibig. Hello, Lita Villanueva. Hi po, ngayon po ako nakapanood. Ang saya. Hello, Lita. Welcome natin si Lita Villanueva. Hello. Taga saan si Lita Villanueva? Sino pong nag-invite sa inyo? Hello. Welcome natin si Lita. Ayan, balik-balik kayo dito ha. Oo, masaya dito. At later on, at around 8 o'clock, which is 11 o'clock dyan sa Pinas, ay meron po tayong pastor na mag-share ng mga Word of God. Ayan. Tsaka mag-subscribe sila. Every day po. Para ayan. pagka may mga parapol kami, namimigay kami ng kotse. Yeah. Taga Tayabas siya. Tayabas, Quezon ba yun? Tama? Tayabas. Naku, malalim ang Tagalog nila dyan. Hindi ba Batangas yun? Tayabas, hindi. Hindi ba kinakain yun? Bayabas yun. Bayabas ba yun? Papauso, hindi naman kalbo. Lang. Yan. Shout out tayo kay Neshel Nokomora, Vanji Illumin. Hay! Hay! Ohayou Neshel gozaimasu. Nokomora. Hay! Vanji Illumin. Hay! Ay, hindi siya. Hindi siya Hapon. Ayan. Yoroshiku onegaishimasu. Ayan, Kuya Arvin Reyes, mag-subscribe ka na. Oo naman, Kuya Arvin. Mag-subscribe ka na po. Punta lang kayo. Isa Doon. na lang. 500. Naku.
399 na. Ayan. Isa na lang. Isa na lang. 4,000 na tayo. 4,000 na. Praise God. Thank God. Ayan. Slowly but surely tayo umaakyat. Ayan, syempre po. Ayan, maraming salamat sa suporta. Syempre, una sa lahat sa Panginoon. Isang, gusto niyo pa akong kakanta? Hulog kayo ng 25. Paano ba yung, The Way We Were? May nag-request eh. Sino naghulog? Hulog na. Wala pa naghulog, binting. The Way We Were kay Barbara Streisand. I haven't sang this yet, but we will try. Ayan. Love din namin kayo. Ayan. Ay, eto na naman si Eka. Hindi ko pa nga napapag-aralan eh. Ano nga ba yun? Yung matagal ko yung ba yun? Yung Goodness of God. Baya mo, papag-aralan ko yan. Okay, tapos. Ayan si Marlon Alvarez Ada 2. Ayan. Asawa siya ni... Ano ba pangalan ng asawa niya? Nakalimutan ko na. Ayan. Okay. Ada 2. Ayan. As requested, I will be singing. Kay Rico Puno yan eh. Pwede. Kay Barbara Streisand. Pareho din ang title. Hindi ba mataas? Hindi, mababa. Mag-i-English yan eh. Ay, magtatagalog yan eh. Ayan. Bakit? Hindi ko ma-play. Ganun Ayan pala. na. Kaya pala. Ayan. Yeah. Ulitin mo. Ayan na, Tagalog na. Alaala nung tayo'y mag-sweetheart pa, namamasyal pa sa luneta nang walang pera. So it's the laughter we will remember whenever we remember the way we were, the way we were. Kanta ni Rico Puno, version niya. Kala ko ipapasok niya yung macho guapito. Ay, nako. Day. Ayan. Yeah. Sister Lenny Alegre. Hello, sister. Good morning. Ayan. 10 minuto bago pumasok ang ikawalo ng gabi at ating pong tatawagin si Pastor Norman Vanessa Alumno JD. Hello, Vanessa. How are you? How you doing? Ayan. How you doing? Ayan. Ayan. Kasi nag-ano kami dito kanina. Bati-bati sa English. Ilan na ba yan? 47? 47! 3 na lang. Ayan. Hindi pa umabot ng 3. Meron pa yan. Ayan, may... Andiyan na ba si Faye Cabrera? Kulang na. Nandiyan na si Faye. Ay, salamat po. Kasalukuyan po akong hina-high blood dito sa estudyante ko. Masasaktan ko to, buti kalmado ang tugtugan. Loka-loka ka, Eka talaga. Kalma. 10 million pa kung lolobin ng Lord. Ay, nako, sinabi niyo pa, Pastor. Ay, pag-pray natin. Itsura na natin nun. Magandang. Ganun na po ako doon. Magandang. Syete. Bumati ka na, syete. Nasaan na ba tayo? Ano ka mo? Syete. Asan ba tayo, syete? Hindi kita madinig. Lakasan mo. Ay, ako, may sinasabi ka ba? Hindi ko rin madinig. Ayan, Vanessa Alumno JD. Ay, kakilala niyang ate ko. Ayan. Okay. Anong gagawin pa natin? Maglagay ka pa ng song. Ay, kumanta na ba ako? Oo nga, nakalimutan ko na. Pangatlo
Pangalawang beses ka na. Pangalawang beses na pala. Bakit mo ako sinisigawan, sweetie? Sabi. Ate Berna Delphine. Ayan. Hello, Kaka. Berna Delphine. Happy birthday, Kaka. Kailan birthday niya? Happy birthday! Sa September. Malapit na. Alright. Sino pa? Kompleto na ba kayo dyan? Ano bang by that time si Eka, may mga apo na nun. O, diba? Kami sinusundo na ni Kaka Pedro. Pag naka 10,000 subscriber ka. 10 million nga sabi ni Pastor. Hirap na hirap. Oh. Yan talaga. Hindi, habol lang natin yung Hindi. Hindi naman sa paramihan ng subscriber. Kundi, the more na marami nagsusubscribe, ibig sabihin nun, the more na naipapamahagi natin ang mga salita ng Diyos. Yun ang habol natin. Ma-share natin. Paramihan na na-share yung ang ating Word of God. Yan. Yun ang habol natin. Hindi yung palakasan na pataasan ng subscriber. Strangers in the Night. Ayan. Yan po yung kinanta sa kasal namin. Favorite natin yan, di ba, City? Dali, yung female version. Dali, kakantahin. Ni-request ni ate. Ayan. Ito po yung kinanta. Tama ba yun? Basta may kumantan to sa namin. Kinanta ni Pastor Sunny nung second wedding namin. Ayan. Pang babae. Ayan. Ito po. Kasi nalala ko nun, kinanta to ni Ramon nung sa Alimol City, nandun kami sa San Mig. Tapos may nagpe-piano. Ayun, kinanta niya yon. Kinanta mo yun Kinanta niya, Strangers in the Night. Dapat pang babae, ikaw kakanta niyan. Ikaw nga. Hindi, ikaw pala panlalaki. No. Eto. No. Naku, pigilan mo ko, Eka. Nanggigigil ako dito. Female key. Ayan. Okay, yan. Ayan. Medyo, Tita Connie Clemente, number 49. Ayan. Sana lang. Kinanta ko rin yan nung kasal ni Teng. Ayan. Strangers in the Night. Strangers sila. Patan sila ng disco, nagkakilala. Tapos naging hanggang naging sila. Lumang-luma na, nawawala na. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people. We were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance, a warm embracing dance away. Ever since that night we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Can I have a dance with you, sweetie? Love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Do
in the night, for strangers in the night, for strangers in the night. Ayan. Kiss mo daw ako, sweetie. Alik sa nanay. Judy-do-di-do. Hello kay Marcos Claus Agustin Montoya. Good day po. Watching with my Lola Saida. Hello, Marcos. Number 50 si Marcos. Ayan. Hello, Marcos. Ayan. Eto na po. Huwag kayong alis dyan. Hello daw. Hello daw. Hi, Pastor. Hello, Pastor Norman. Magandang umaga dyan sa inyo, Pastor. Hello, good morning po. Ay, Gandang lalaki, oh. Nandito kahapon si Doc SP. Sabi niya, babalik ngayon. nako. Sabi niya lang. Buti naman. Hindi, nandyan lang yan sa tabi-tabi. Wala na. Happy na siya sa love life niya ngayon. Kamusta po kayo? Ayos lang. Okay naman po. Kamusta, Pastor? Na-miss namin mabuti kayo. rin naman po. Na-miss namin kayo last week dahil ano natin ng Sino nga ba nung ano? Pastor Sammy. Oo, si Pastor Sammy. Si Double S. Brother Sammy. Yan. Masarap daw magluto ng ng pulutans. Pulutan. Ang inumin ay sago-sago. Hindi, kasi di ba kwento nga niya? Anong Nung araw? hilig niyang kumain ng mga ganitong fatty foods. Ayun. Kaya siya nagkaroon ng na high blood siya. Ayan. So, Kaya iwas-iwas ayan. sa fatty foods. Ayan. Moderate lang po. Di ba kumain, tikim lang. Kim. Kailan din ng Correct. collagen. Oh, ganun ako pag kumain ako, a little bit of something. Wow. Talaga naman, di ba? Yeah. Alam mo naman kumain ako, parang ibon. Oh. Eh, ba't nagluluto ako Lahat ng sobra masama po. Oo diba? naman. Nagluto diba? ako ng menudo. Halos hindi niya nabitawan yung kutsara niya. Uy, grabe ka. May limit ako. Dahil ang kanin namin, alam mo ba yung basmati rice? Basmati rice po yung parang buhaghag. Oh, ang hirap kainin, no? Pag ninunguya mo ang ganun siguro nakaka-4 na kutsara o 5 kutsara ka palang ibusog ka na. Oh. Ganun, mabigat sa tiyan kasi. Tsaka makahaba siya. Hindi mabigat sa tiyan yun. Magaan lang yun. Sa akin, nabibigatan na. Magaan lang siya. Kaya puro protein na lang ang ginagawa ko. Dinadaan ko na lang sa mga protina para hindi lalaki. Kasi mataas sa sugar yun. Wala naman ako, hindi naman ako diabetes. Hindi naman okay naman sa akin. Kaya lang, nasanay na siguro akong kumakain ng kokonti. Isa pa kasi yung katabi ko ano na naman? Ako na naman. Sarap magluto. Ganon. Ang control Wow. ako. Thank you, City. At sige, magsalita mo muna si Pastor. Daldal tayo ng daldal. Okay lang po, okay lang. Nakakamiss si Pastor. kayo Oo. Ayan. Okay, Pastor. Kamusta man buhay-buhay natin dyan? Mabuti naman po. Ako po ay ngayon, babysitter. Uy. Shout out pala kay Mai kasi Ayo. papabati siya. Nasa school po siya ngayon. Oh. Sister Ako po Myrene. Yan. Ako po ang bantay sa dalawa naming chikiting. Nandun sila sa may labas. Security guard. Oh. Paano yan? Nandiyan kay Pastor. Paano yan? Asan Hindi po, sila? nakalak po yung gate. Nakalak Naliligo po sila doon sa sa may pinaghanda ko sila ng ng maliit na swimming pool. Mainit kasi Opo, sobrang init. Ganyan din yung mga anak ko nung araw. Nasa timba, nalunod pa. Ay, sobrang. Hindi. Kasi yung anak ko, yung nakita niyo rito yung bunso malaki. ko, yung malaki. Aray. Kung marinig, patayin ako nun. Sexy daw siya. Sexy daw siya. Kasi nung maliit yung ganun pa rin din yung size niya. Ang problema ang lakas umihi nun. Ay! Kaya nakababad yung ihi niya doon kaya nagkakaroon ng mga rashes. Ganyan naman ang bata. Kaya ang ginagawa ko, kasi nung araw, Pastor Norman, hindi pa uso diaper nung araw. Lampin. Ang ginagamit ko nun yung... Meron din diaper kaya expensive. Hindi. Ano ba yung ginagamit sa mga arena? Yung Katsa. Yun. Yun. May kapitbahay kaming Absorbent ba yan? Meron kaming kapitbahay na may bakery. Oh. Ay, kaibigan ko yun. Yung mga sako ng bigas niya, tatastasin ko yun. Hindi totoo, seriously. Talagang, hindi naman kami sosyal na tao, na pamilya. Na kami, mahirap lang kami. Hinihingi ko yun.
Tapos, yun ang yung lalabahan ko yun. Tapos, nagdaan din ako sa ganyang hirap. Kaya, hindi kawalan ng pagkalalaki. Yun. So anyway, yung mag-alaga. Nalinisan ko yun. Tapos, yun ang ginagamit kong sa kanya na panglampin. Alam mo ba kung ilang piraso yon na ganon? Limang ganon na 5 sheets. Yan. Tapos may nakahilera siyang 10 gatas, magazine. Parang Rambo, yung dede niya. Nakahilera sa tabi niya yan. Paggising mo sa umaga, tumba lahat yung mga niya. Pero, grabe. Talagang ang paggising sa umaga naman, basang-basa yung higaan namin. Kaya talagang... Chinichika mo pa dito. Anak, pasensya ka na anak kung nanonood ka ngayon. Patay tayo dyan. But anyway, ang naging solusyon dyan, kasi laging may rashes siya. Pinatingnan ko sa pediatrician, nilagyan ng ointment, may cream na binigay. Pero ganun din So, in short, sabi ibabad ko, sa tubig. Ibabad sa tubig. Hugas lang daw Tubig lang daw katapat. Ibabad ko nga kaya. Effective, tanggal talaga. Biro mo buong maghapon. Buong araw, nandoon siya nakababad sa tubig. Sa timba. Laro lang na siya ng laro. Ikot-ikot siya ron. Sa timba lang. Batya na medyo malaki. Yeah. Kaya pag naalala ko yung mga kinukwento mo na mga batang ganyan, naalala ko yung mga anak ko na once upon a time, nag-aalaga din ako ng mga bata na pinaliligo ko rin sa timba, ganyan. Masaya naman sila. Titignan ko lang ng ganyan. Ngayon may mga asawa na. Ganyan. Eventually, ganun din ang mangyayari sa'yo pagdating ng araw. Correct. Ayan, sigurado. Puro babae pa man din ang anak ni Pastor. Ay, nako. Ibibigyan na kita FYI in advance, ha? Pag nagdalaga na yung mga yan. Ay, magagandang bata, sinabi ko sa iyo, talagang bantay sarado ka daw. Ngayon, enjoy muna habang bata pa. Para kang si Jawo niyan pagdating ng araw. Talagang. Okay. Salitain na natin si Pastor. Bati-bati po kay Pastor. Sige, Pastor, ikaw na. Nasa iyo na microphone na. Baka Yes. mamaya maubos ang oras natin dito. Sige po. Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers ngayon na nakatutok dito sa iRadio. Salamat po sa inyong panonood. Patuloy na suporta sa ating gawain. Nawa, i-bless tayo ng Lord sa message na ngayong umaga. Sige po. Kung meron kayong Bible, pwede nyo pong i-open sa Esther chapter 10 verses 1 to 3. Verse 1 to 3. Esther chapter 10. Last chapter po ng Esther. Ito po ang sinasabi. Verse 1. King Xerxes imposed tribute throughout the empire to its distant shores, and all his acts of power and might, together with a full account of the greatness of Mordecai, whom the king had promoted, are they not written in the book of the annals of the kings of Media and Persia? Verse 3, Mordecai the Jew was second in rank to King Xerxes, preeminent among the Jews, and held in the high esteem by his many fellow Jews, because he worked for the good of his people and spoke up for the welfare of all the Jews. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Once again, na meron po kaming time na makarinig ng iyong salita. Lord, bless mo po kami at nawa magbigay ng encouragement sa amin ito at magamit namin po sa aming pong mga buhay. Salamat po, itinataas ka namin. Pagpalain mo po ang iyong abang lingkod sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Kung matatandaan nyo po, last week, bago ako mawala nung last week, shinare ko po about kay Mordecai, kay Haman, 'di ba? Ang title po niyan is The Pride Kills o Pride Kills. Yung pride ay nakamamatay. No? At ngayon po patuloy ko pa rin pong naisibahagi sa inyo yung Book of Esther, and this time si Mordecai naman. Okay. Ang title po ng message natin sa umagang ito is When God Promotes. Okay. Kapag ang Diyos ay nag-promote, no? At talaga naman pong kapag ang promotion po natin sa Lord galing
wala pong papantay doon. Kung dapat meron tayong minimidhi o hinahangad na promotion, hindi lang po yung promotion natin sa trabaho, hindi lang yung promotion natin sa mga ginagawa natin, but more than that, dapat ang talagang pinipilit nating ma-achieve yung promotion ng Panginoon. Kasi kapag si Lord, naniniwala ako, kapag siya nag-promote sa atin, okay, talagang mag-shine tayo, makikita talaga tayo, no? At naniniwala po ako na merong ipin-prepare si Lord sa bawat isa sa atin na promotion. Okay, dito po sa ating binasang passage, tignan po natin si Mordecai, kung bakit po siya na-promote o bakit ganun siya tinaas ng Diyos. Kung titingnan po natin kasi before, 'di ba si Haman po yung pumapangalawa sa posisyon ng hari. Naalala niyo ba yung story natin? Si Haman yung pumapangalawa, talagang nagbigay ng utos ang hari na yuyuko at magbibigay galang kay Haman. But etong si Mordecai, isa sa mga Hudyo, hindi siya yumuyuko. At isa lamang siyang amak na bantay doon sa may pintuan ng palasyo. Imagine niyo parang from doon sa sobrang baba na kalagayan, itinaas ng Diyos. Ganun po magtaas ang Panginoon. No? At ganun na nga po yung nangyari. Nagkapalit sila ng sitwasyon. Nagkapalit sila ng posisyon na dapat po ang mamamatay si Mordecai, kasi galit na galit si Haman kay Mordecai kung naalala niyo yung story. Galit na galit siya, gawa nga po ng pinapayuko o merong utos yung hari na dapat yumuko, magbigay galang kay Haman, pero hindi ginawa ni Mordecai. Kaya galit na galit sa kanya. Okay? At dahil po doon, gusto siyang patayin, pati lahat ng mga Hudyo. But then, nakita po natin paano po nag-work si Lord, no? Paano nag-intervene ang Panginoon. Kasi naniniwala ako kapag talagang ang Diyos nakikialam, merong nangyayari may nangyayaring maganda, may nangyayaring kababalaghan, no? And dito po, nagkapalit na sila ng posisyon. Nandun na si Mordecai sa taas at si Haman. Tatanungin niyo kung nasan si Haman. Nasan po si Haman? Dedo na si Haman. Patay na si Haman. Okay? Yung pinagawa niyang pole ng yung pagbibitayan kay Mordecai dapat, doon po siya binitay. No? If you know the story, doon siya binitay. At ngayon, tingnan natin, ano ba yung meron kay Mordecai na nagdulot sa kanya ng promotion? Ano yung meron kay Mordecai na nag-angat sa kanya doon sa kanyang posisyon, na ang gumawa walang iba kundi ang Diyos? Okay? So tatlong bagay po ito. Una, number one is unwavering commitment. Mordecai has an unwavering commitment. Meron siyang hindi natitinag na commitment, no, sa Diyos. Okay? Ang tanong po sa atin ngayon, mga kapatid, hanggang saan natin kayang maging committed sa Lord? Hanggang saan natin, kapag sinabi natin commitment, nandyan po yung loyalty, di ba? Nandyan po yung love, nandyan po yung faithfulness, no? Nandyan yung allegiance, no? Kapag sinabi po nating commitment. Okay? Ngayon, ang tanong, hanggang saan mo kayang maging committed sa Panginoon? Hanggang saan mo kayang maging yung katapatan mo maipapakita mo sa Panginoon? Yan ba kapag maganda lang yung nangyayari sa atin? Paano kapag nakaranas na tayo ng problema? Paano kapag nakaranas na tayo ng persecutions? Sino po sa atin dito ang hanggang ngayon talagang nakakaranas ng persecution galing sa kanyang pamilya? Ba? Pagkagaling ng church, sasabihin, saan ka na naman nanggaling? Wala ka namang napapala dyan, nag-aaksaya ka lang ng oras dyan, galing ka sa church nun. Sino po nakaranas ng ganun na nakakarinig tayo ng masakit na salita galing sa ating pamilya o sa ating asawa o sa ibang mga tao dahil po sa ating pananampalataya? Pero sino sa atin yung kahit na may naririnig, nagpapatuloy pa rin?
Ibig sabihin, meron kang unwavering commitment. No? Hindi ka nagpapatinag. Hindi ka nadadala ng ulan lang. No? Kapag ka ulan, yung iba kasi pag umulan na, hindi mo magsisimba eh. Parang sabi nila, Pastor, pasensya na, baka dumami ako. Kaya magstay na lang sa bahay. Hindi na mag-church. No? At nagkaroon lang ng alam niyo yun, yung mga dahilan, mabababaw na dahilan. Pastor, dami ko kasing labahin eh. Hindi ko maiwan. Kailangan kong tapusin muna yung paglalaba ko bago ako magpunta ng church. No, ang daming nakaabang sa akin ng mga gawain. No, hanggang saan po natin kayang maging faithful sa Panginoon? Tingnan niyo po ito si Mordecai. Siya po ay isang Hudyo. At dahil po, alam ko na, explain ko rin sa inyo to before. Dahil siya ay Hudyo at siya po ay may takot sa Diyos, naniniwala sa Diyos ni na Abraham, ni Isaac, ni Jacob, okay? At tapat siya sa Diyos. Okay? Na kahit na merong decree yung hari na magbigay ng galang, luluhod, yuyuko kay Mordecai, kay Haman, hindi niya po ginawa. Dahil naniniwala siya na yung action na yon karapat sa Diyos lang dapat yun, no? Hindi yon para sa tao, kundi sa Diyos lang dapat ibinibigay yun. Okay? Kaya po talagang makikita natin dito, nag-stand out yung kanyang yung kanyang faith sa Panginoon, yung kanyang pagiging Hudyo, no, na kahit na meron pong ganoon na threat sa kanya, sa buhay niya, hindi po siya nagpapatinag. No? Si Mordecai po, naiba yung lugar, pero hindi naiba yung puso niya. Diba? Kasi siya na exile po sila sa Persia Alam niyo yung exile? Yung dinalang bihag, no, sa ibang lugar. Wala po sila sa bayan nila, mga kapatid. So, gaano kahirap yun, di ba? Wala ka sarili mong lugar, foreigner ka, at hindi lang yun, alipin ka pa sa ibang bayan. Napakahirap nun. Pero sa part po ni Mordecai, okay, napanatili niya po yung kanyang allegiance sa Panginoon, yung kanyang katapatan sa Diyos. Okay, dahil kahit na iba yung kanyang lugar, okay, hindi po siya nagbago. Sa atin po ang problema, nakakalungkot sa ating mga tao, sa ating mga mananampalataya. Pag nasa loob ng church, ang bait natin, di ba? Pag nasa loob ng church, talagang ang galang ng mga salita natin. Pagka nasa loob ng church, talagang wala tayong ginagawang wala tayong ginagawang mali o kasalanan. Pero paano kapag nasa ibang lugar na? Kamusta ka sa workplace mo? Kamusta ka sa school? Kamusta ka sa ibang lugar? No? Napapanatili pa rin ba natin yung pagiging Kristiyano po natin o yung pagkakaroon natin ng takot sa Diyos? O dahil po sa peer pressure, dahil po sa takot, umaayon na lang tayo sa takbo ng mundo. No? Alam niyo po dito po sa Pilipinas, meron pong isang radio program, kung tawagin po is Against the Flow. At proud po tayo, Nazarene po ang host niyan, si Pastor Jordan Escusa. Shout out sa kanya. Ano po yan, ang ganda pong radio station, radio program para sa lahat, no? And ang title po nun is Against the Flow. Against the Flow. Ibig sabihin kung ang agos papunta sa kanan, okay, tayo papunta sa kaliwa. Okay? O kung ang agos papunta sa kaliwa, tayo papunta sa kanan. Na meron pong hindi pagkakaayon. No, ang masama sa atin kasi sumasabay tayo sa uso, pero hindi naman po lahat ng uso maganda, di ba? Hindi lahat ng uso nakakabuti para sa atin. Hindi po lahat porke marami ang gumagawa. Yun nga, tama na. Karamihan pa nga, masama. Okay, nakakasama. Meron pong masamang maidudulot sa atin. Pero yun nga pong hamon sa atin, mga kapatid. Panatilihin po natin kung sino tayo, yung identity natin sa Panginoon. Kung tayo po ay sumampalataya sa Panginoon, nagkaroon po ng relasyon sa Kanya at naging bahagi niya, no?
mapakita natin sa buhay natin, hindi lang sa loob ng 4 na sulok ng church, kundi maging sa lahat ng lugar. Okay? Kahit maiba pa yung mga taong makakasalamuha mo, wag po tayong mahawa. Dapat tayo yung manghawa. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yung manghawa. Wag ikaw yung magpapahawa. Okay? Dapat tayo tayong mga Christian, meron tayong dapat contagious tayo. Alam niyo yun, yung nakakahawa talaga. Na sa pananatan, pag narinig ka palang magsalita, talagang mabibless na yung kausap mo. Di ba? Ang problema sa atin, magsasalita na tayo nadi-discourage yung mga taong na nakakasalamuhan natin. So, kamusta po tayo? No? Kamusta yung ating faithfulness sa Panginoon, yung ating commitment sa Kanya? So, yun po yung una, unwavering commitment. Kung gusto nating i-promote tayo ng Lord, no, itaas tayo ng Panginoon, okay, maging faithful din tayo sa Kanya. If you want God to be faithful to you, be faithful to Him. Maging tapat tayo sa Kanya. Okay? Pangalawa, okay, mabilis lang po ito. Unending compassion. Okay. Yung una, unwavering commitment. Pangalawa is unending compassion. O hindi natatapos na compassion. Sabi po dun sa may verse 3, sa binasa natin kanina, because He worked for the good of His people and spoke up for the welfare of all the Jews. So, ibig sabihin, si Mordecai, talagang kabaliktaran niya po si Haman. Si Haman gahaman Sarili niya lang inisip niya Pero si Mordecai, okay, meron po siyang malasakit sa mga kababayan niya. Noong pong malaman niya na nagbaba na ng decree yung hari, i-annihilate na yung mga Hudyo. Okay? Siya po ay nagpunit ng kanyang damit na nagsuot po ng sako. Okay? At talagang nagluksa siya, nag-fasting siya, nag-pray siya, umiyak siya sa Panginoon. Okay? Hindi po yun para sa kanyang sarili. Hindi po dahil mamamatay na siya. Kasi yun nga po Ang una po kasi si Mordecai lang Si Mordecai lang dapat yung papatayin. Kaya lang si Haman, grabe talaga Ang gusto niya, hindi lang si Mordecai, kundi yung buong lahi ni Mordecai patayin. Kaya po ang nangyari, ang ginawa po ni Mordecai, no? Siya po ay talagang tumangis, umiyak at nanalangin sa Panginoon at humingi ng tulong, no? At makikita po natin doon yung talagang pagmamalasakit niya. Kasi kung tutuusin, pwede naman, si Esther po kasi kamag-anak niya Pwede niyang sabihin kay Esther, Esther, merong threat sa akin. Anong tayo? Pwede bang tulungan mo ako? Pwede bang tumakas na tayo? Alis na tayo. Kaya reyna si Queen Esther Reyna siya. So meron siyang somehow power. No? Pero hindi niya po ginawa yun. Hindi niya iniwan yung kanyang mga kababayan. Meron siyang compassion. Meron siyang pagmamahal. Meron siyang pagmamalasakit sa mga tao. Hindi na po inisip lang yung kanyang sarili. Ang tanong po sa atin ngayon, what do you feel towards others? Ano pong nararamdaman mo towards other people? Anong nararamdaman mo sa iyong kapwa? Okay? Alam niyo po yung word na sympathy and empathy. Okay, sympathy and empathy. Ang sympathy, sympathy involves understanding from your own perspective. Okay, halimbawa, meron diyang may problemang tao, tapikin natin sa balikat, sabihin natin sa kanya, I'm sorry, alam kong nasasaktan ka. No? At ini-encourage mo siya, pinapalakas mo yung loob niya. That's sympathy. But empathy is different. Empathy is you feel what others feel. Nararamdaman mo yung nararamdaman na sakit ng iba. Hindi lang yung nalulungkot ka para sa kanila, kundi suot-suot mo pati yung sapatos nila. Naramdam mo. And then you do something. You remember when Jesus saw the crowd sa New Testament po, when Jesus saw the crowd, He had compassion on them, sabi niya doon. Nakita niya, sabi ni Jesus, para silang mga
tupa na walang pastol. They're like sheep without shepherd. Okay? Kaya ang ginawa ng Panginoon doon, alam niyo po, ni-reach out niya yung mga tao. Umalis siya doon sa kanyang kinaroroonan, pinuntahan na sila, nagpagaling siya, nangaral ang salita ng Diyos, nagpalayas ng mga masasamang espiritu. So, ibig sabihin, yung naramdaman ni Jesus na compassion, hindi lang yun sympathy. Okay? Kasi he went to the people Lumapit siya sa mga tao. At tinulungan niya yung mga tao. Ang compassion po na walang action, kulang yun. No? Hindi yun compassion. Kailangan meron pong action. No? Kung nalulungkot ka para sa iba, you don't just, hindi mo lang sasabihin sa kanila, kaya mo yan. Kundi, gagawa ka rin ng way para makatulong po sa iba. Amen? And alam niyo yung kanta po ng Catholic, di ba? Merong kanta, ang ganda nung kanta na yun Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Totoo po yun mga kapatid. Walang nabubuhay para sa sarili lang. Naparito tayo, no? Para sa ibang tao. Okay, kung meron kang katabi ngayon, sabihin mo sa kanya, naparito ako para sa iyo. Wow. Diba? I'm here for you. Hindi po yan aksidente, no? Tayo po ay nandito sa mundong ibabaw na ito para mabuhay para sa iba. Naalala niyo po yung storya ng may kinuwento si Jesus Sabi niya doon, merong isang taong mayaman na ang dami niya na pong mga naipon. Ayun, sabi niya, ano gagawin ko dito? Ang dami ko ng harvest, ang dami ko ng ipon. Ang ginawa niya, sinira niya yung kanyang bahay at nagpagawa siya ng mas malaki. No? Tapos tsaka niya pinuno po ulit yun ng kanyang mga harvest. Tapos sabi niya, anong gagawin ko ngayon? Ganito ang gagawin ko. Kakain ako, iinom ako, tutulog ako, magpapakasap ako. Sabi niya ganun. Sabi ng Diyos sa kanya, hangal, hindi mo ba alam ngayong gabi, mamamatay ka na. Okay? Kasi masyadong ang tingin kasi natin, no, minsan madalas ang focus po natin yung sarili lang po natin. Hindi natin namamalayan. But ang encouragement ko po sa bawat isa sa atin, may mga kasama po tayo, mabuhay ka rin para sa iba, hindi lang para sa ating sarili. May umuugong po ba, Brother Ramon? Excuse me lang po. Meron po bang Malinaw siya. Maganda. Wala naman po. Okay. Praise God. So, yun po, no? I hope and I pray na tayo po'y maging blessing sa ibang mga tao. Yung pong, mayroon pong hymnal o kanta na ang title, Make Me a Blessing. Okay, make me a blessing. And I pray na yun din yung maging prayer natin. Lord, make me a blessing. Saan mo man ako dalhin, make me a blessing. Saan man ako pumunta, sino man yung kasama ko, make me a blessing. Maging daluyan tayo ng pagpapala ng Panginoon. And finally, ano po yung number 1? Ano yung number 1? Sige nga. Ang number 1 is unwavering commitment. Ayan. Yes. Unwavering commitment. Pangalawa, unending compassion. Ending compassion. Papansin nyo po, may mga di ba? 2 words na U ang simula and then C. Pangatlo, ito. Unshakable courage. Unshakable courage. Hindi nauugang tibay ng loob, tapangan, no? Courage. And mahalaga po ito, no? Mahalaga ang pagkakaroon ng courage, ng tapang. Di ba meron po akong shinare sa inyo noon na tibay ng loob, no? Tibay ng loob, tibay tandway. Hindi, joke lang 'yon. Tibay ng loob, no? Tibay na nanggagaling sa Diyos. Sabi po ni Napoleon Bonaparte, courage isn't having the strength to go on. It is going on when you don't have strength. Okay? Yung pong lakas kasi natin, no? Talaga nauubos yan Nauubos po. Sino dito yung parang kalabaw na hindi napapagod? Hindi ka. Kahit nga kalabaw, diba? Na napapagod din yung kalabaw na bumabagsak din sila. But then,
yung pong courage is yung pagpapatuloy, no? Pagpapatuloy. Na kahit na meron pang mga danger, meron pong threat, no? Like Mordecai. Si Mordecai, isang araw, si Haman galing po sa palasyo, nakita niya na naman si Mordecai. Pag uwi niya ngayon sa bahay nila, sabi ni Haman, walang kwenta tong yaman ko, walang kwenta tong power ko, walang kwenta tong posisyon ko. Hanggat nakikita ko yung Mordecai na yan, gumukulo yung dugo ko, galit na galit siya kay Mordecai eh. Sabi niya, kailangan mapatay na yan eh. Sabi niya ganun. Pero, kasi po nung imagine niyo lang, yung pagganahin natin yung mga imagination natin. Si Mordecai si Haman naglalakad sa labas ng palasyo. Yung mga tao nagyuyukuan. No, nagyuyukuan. Except kay Mordecai. Ang tigas ng mukha eh. Talagang pinanindigan niya. Hindi ako yuyuko sa'yo. Isa lang yuyukuan ko, ang Diyos. Ang Diyos na si Yahweh. Ang Diyos ng Israel. Hindi talaga siya yumuko. Kaya, alam niyo yun, bago pa yun mga kapatid, meron ng threat eh. Alam niya na, mamamatay sila eh. Pero, hindi po siya nagpatinag. Hindi siya nagpatinag. Kung ano lang, kung siguro, naduwag lang si Mordecai, baka yumuko na din siya, di ba? Baka umayo na din siya dun sa ibang mga kasama niya. Kaya lang, talagang matibay po yung kanyang loob. Unshakable courage, meron siya nun. Talagang pinanindigan niya kung sino siya at ang Diyos na kanyang sinasamba. Kaya hindi po siya yumuko. And ito po yung challenge sa atin, no? Kasi nga, meron pong mga, sa current situation natin, may mga danger. Nandyan pa rin yung COVID, di ba? Hindi pa naman po talaga totally wala na eh. Meron pa din eh. Meron pa rin mga, bukod sa COVID, nung nakaraan lang po, sinundo ko si Nanay Dolor, galing kami ng Paranaque, pauwi po kami ditong Rizal. Diyan po sa may zigzag sa may Antipolo. Nagtataka ako, haba nung traffic. Medyo mabagal yung takbo ng mga sabi ko sa isip ko, naku, may nangyari dito. Kasi ganun po yun eh. Pagka talagang bumabagal, pagdating sa zigzag, bumabagal po yung mga yung mga takbo. Meron pong nangyari. At yun nga, nakita namin, daming tao. Tapos may tricycle po doon na meron pong lalaki na binaril, no? At talagang dumadalo yung dugo doon po sa may harapan. Pinano lang siya, tinabingan lang dahil kawawa po talaga yung itsura, no? At siguro na nakita nyo rin sa news yun, yung iba pong viewers natin, no? At ayun po eh, kasi sa panahon natin ngayon parang ang dali na lang pumatay ng tao eh. Ang dali na lang, parang papatay ka lang ng ng lamok eh. No, parang ganun na lang kasama ng pasama ang mga tao po, no, habang lumilipas pa yung panahon. No, kaya kailangan po natin ng matinding tapang dito. Kailangan natin ng matinding tibay ng loob. At wala po tayong paghuhugutan yan kundi ang Diyos. Amen po ba? Maganda po mga kapatid yung iba kasi yung tapang lang doon sa tapang-tapangan eh. 'Di ba? Iba yung tibay ng loob doon sa nagtatapang-tapangan lang. Ito nakwento ko po ito. Matatapos na po ako mahaba na po ba Brother Ramon? Sister Karim, pasensya na meron po nung ako po ay grade 5. Aral ako sa Quezon City. Meron kaming meron akong mga classmate na involved o kasama po sa mga fraternity, sa mga gang ba. Kasi uso po noon eh. Uso noon ng gang sa lugar namin. Talagang pagka po, may mga nagbabatuan, may mga nag-aaway. Grade 5 ako noon. Ngayon, naisip ko, parang maganda yatang maganda yatang magkaroon din ng gang. So ako, instead na sasali ako ng gang, po ang ginawa ko? Sabi ko dun may kaibigan ako 2. Sabi ko, gawa tayo ng frat. Tayo-tayo lang. Tapos mag-invite tayo ng iba.
Sabi namin ganun. So, gumawa kami ng frat. Kabuo kami, 3 lang po kami. Ako, tapos meron akong kasama maliit, pandak. Tapos yung isa payatot pa. Ako po nun, parang ting-ting din ako nun. Ang payat ko din nun. Nag-aaya kami ng mga kasama namin. Walang gusto sumama sa amin eh. Pero somehow, dahil po dun sa nabuo naming frat na yon, na gang na yon, parang lumakas yung loob namin. No? Parang tumapang ka din. Wow, meron na akong frat, meron na akong gang. Hindi nyo na ako basta-basta matatakot. No? So, the same way mga kapatid, parang kapag alam mong merong pinaguhugutan yung tapang mo, di ba? Mas malakas yung loob mo ang harapin yung isang bagay eh. Kaysa po doon sa tapang-tapangan lang. Maganda kung yung tapang natin merong pinaguhugutan. That's the point eh. Dapat merong pinaguhugutan. Saan mo ngayon hinuhugot ang tapang mo? Saan mo ngayon hinuhugot ang tibay ng loob mo? Kung yan po ay nanggagaling sa Panginoon, kung yan po ay nanggagaling sa Diyos, okay, kahit sino pang harapin natin, ano pang harapin nating mga pagsubok at kaaway, yung ating mga kaaway na si Satanas, hindi po tayo basta-basta matatakot o bibigay. Kasi may pinaguhugutan tayo ng lakas. Meron tayong pinaguhugutan ng tapang. No? Walang iba kundi ang Diyos. Kapag sa Diyos ka sumandal, talagang pader ang sinandalan natin. Matibay. No? Pero kapag sa sarili lang tayo umasa, sa sarili lang nating lakas, sa kapwa natin, sabi ko nga po sa inyo, hindi po yun, wala pong kahihinatnan. No? Mas maigi pong magtiwala at ilagay natin yung buong pag-asa natin sa Panginoon. Okay, so, be courageous. Huwag po tayong matakot. Unshakable courage. Yan po yung panghuli. So, I hope and I pray na like Mordecai, kung gusto po nating maranasan yung promotion ng Panginoon, iangat tayo ng Lord. No? Tayo po ay magkaroon ng unwavering commitment, unending compassion, and unshakable courage. So, I hope and I pray na tayo po ay may natutunan po sa oras po na ito. Tayo po ay mag-pray? Yes. Sige, pray po tayo saglit. Lord, salamat po sa mensahe mo sa amin. Salamat, Lord, sa buhay po ng bawat isa. Hindi ko po kilala o hindi ko po alam yung eksaktong nangyayari po sa amin sa buhay nila, Panginoon. But Lord, I pray na anuman ito, sila man po ay dumadaan sa mga matitinding mga hamon ng buhay, tulungan niyo po sila. At nawa, manatili po yung kanilang pananampalataya, ang kanilang pagkakakilanlan sa inyo, Panginoon, yung kanilang katapatan sa inyo. Ano pa man po yung kanilang kinakaharap. I pray, Lord, na bigyan mo po kami ng tibay, lakas ng loob na harapin lahat ng hamon na ito. Sa tulong at sa biyaya mo. And I also pray na patuloy mo pong i-meet, Lord, yung needs ng bawat isa sa amin. Ano man po ito, Panginoon, mapa-physical man, material, o pinansyal, o higit sa lahat, Panginoon, ng aming pong mga spiritual na buhay. Lagi niyo po kaming paalalahanan ng iyong mga salita, Panginoon. Yes, Lord. And nawa, lagi kaming ma-encourage, Lord God, ng mga salita mo na papakinggan po namin, especially dito po sa iRadio, Panginoon. Patuloy po nawang marami pa po ang ma-bless, Panginoon, sa programang ito. Salamat po, itinataas ka po namin at sinasamba sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan. Thank you so much. Ang ganda naman ng Unwavering commitment, di ba? When God promotes. Sabi nga pag naawa ka sa isang tao, nakakaawa naman, yun lang, sinabi mo lang. Dapat, ayun, yung compassion nga. May gawa. With action. Ayun. Kasi naalala ko po yan, yung isang elder dun sa church sa Nazarene, sa LA dati. Sabi niya, noon that time po is talagang walang trabaho si Ramon. Talagang medyo, nahihirapan kami. Hindi medyo, talagang hirap. Talagang hirap kami financially. So, alam niya sitwasyon namin, sabi niya, walang mangyayari kung awa lang, sabi niya. Kaya, nagbibigay siya sa amin, sabi niya. Kailangan, nakakaawa ka naman, tapos wala ka namang gagawin. Dapat, you must do something. Yun ang sinabi niya
Kaya maganda tong anong to. Parang storya ng rich man and poor man. Ganun din, di ba? Yung isa, naawa, nagbigay lang ng pera, tapos iniwanan na lang niya. Pero yung isa naman, tinulungan niya. Dinala, pinagamot pa niya. Yun, dapat ganun eh. Inasikaso. Yeah. Hindi yung naawa ka lang, pero wala kang ginawa. Or it's either pero naman kasi pag-pray mo yung tao. Pastor, ano naman eh, minsan may mga taong naawa ka, pero sa sarili mo rin wala ka rin naman talaga. You know? So these are the things na yung the heart is willing, pero helpless ka dahil kakulangan din, ano. Isipin mo, may anak akong pinapakain, ibibigay mo sa kanya para matulungan. Paano naman yung mga anak mo rin? But God also can read your heart. Mababasa niya yung ating kalooban. Maaring naawa ka pero wala ka ring magawa. I think that's also enough na ipopromote ka rin. Pwede ka rin ipromote ng Panginoon. Prayers. By prayer. Yes, just say a prayer. Opo. Yeah, Yun pa yung sasabihin ko. Yeah. Kasi yun naman pong sabi ni Lord eh. Sabi po ni John, di ba? Kung sinasabi mong mahal mo yung kapwa mo, tapos wala ka namang meron kang may bibigay pero hindi ka naman nagbibigay. So parang ano lang po, walang laman, yung pagmamahal na yon. Alam ng Lord, tama po yung sinasabi nyo, alam ng Lord yung heart natin. Alam niya rin yung sitwasyon natin. Kung wala talaga, wala naman tayong magagawa. You cannot give what you don't have eh. Pero ang isang bagay, sabi po ni Pedro, di ba? Salapi, ginto, pilak, wala ako. But in the name of Jesus, sabi niya, dun sa taong lumakad po yung yung lumpo. So prayer, Amen. napaka-powerful po ng prayer. Amen. Oo. Napaka-importante kahit wala tayo even by prayers. Pero kung talagang meron naman talagang ibibigay, at kailangan sasamahan din ng aksyon. Kaya nga sabi natin, alam ng Diyos yung ating kalooban, ano? Hindi tayo makapagsisinungaling, hindi tayo makapagkakaila sa kanila. Kaya better be honest na kung may compassion ka, you have to do something. Alam mo naman may kakayahan ka, di tumulong ka. Pero kung may compassion ka pero wala ka namang ginagawa, alam ng Diyos yun, nababasa niya doon, Amen. I think meron kang kalalagyan doon. So, yung minsan umiiwas na lang siguro yung ibang tao na para hindi siya maawa o hindi siya ma-carried away. Nakita niya isang tao ay naghihirap, iiwas na lang niya ng tingin. Iiwas na lang siya para makaiwas siya doon sa magiging yung gagawin niyang action niya, no? But still hindi pa rin tayo makakaligtas doon, di ba? Hindi tayo makakaligtas sa gano'n. Pagka nakita mo na pala dinedma mo, di mas lalo mas grabe yun. May nababasa akong ganyan na mga articles na how you approach people na gusto mong tulungan pero wala ka naman. Meron naman taong gustong tumulong pero parang ayaw naman, napipilitan lang. Iba-ibang klase ng tao. Meron naman taong gustong tumulong para ipakita lang, yung kumbaga show off lang, pakita lang sa publicity, by publicity para hahangaan mo yun, talagang matulungin yung taong yan. So, iba-ibang klase ng personality ng tao for some reason, pero lahat yan, gaya ng nasasabi natin na alam ng Panginoon ang ating kalooban. So, better us be honest to ourselves na kung gusto mo tumulong din, tumulong ka. And don't just say anything, gawin mo yung magagawa mo as bilang isang tao na lang. Huwag natin sabihin bilang isang Kristiyano, bilang isang tao na lang. If you have something to give, give. Ayan. Maraming salamat, Pastor Norman, sa iyong mensahe. And I am very sure maraming tayong mga viewers o nanonood dyan na truly understand ng ating mensahe ngayong gabi. God promotes. Ayan. Thank you so much. Palakpakan po natin, Pastor Norman. Yeah, thank you, Pastor. Glory to God. Pastor, thank you. God bless po sa inyo. God bless po. Bye-bye.
Thank you and magandang gabi na rin sa inyo. And Sister Mai, kamusta na? Sister Mylene, basahin ko muna yung mga nag-check-in habang ongoing ating salita ng Diyos. Hello kay sino ba to? Marcus, si Caris Cristobal, Nichelle Nakamura, Rod FT, si Mami Karing Pascua, hello, Mother. And the Hollywood Ladies and Lady Biance Robles. Ayan, Si ganda Mami. naman ng pangalan. Taga saan ba si Lady Biance Robles? Okay, welcome sa iRadio. Mami nanonood. Ma, kamusta ka na dyan? Ha? Malapit ka nang umuwi, ha? O nga pala, Favorite niya si Pastor Norman. O, pag ganun. Ayan pala. Yan ha, Pastor Norm. Favorite ka ni Mami. Mother ko. Sabi niya, husay magsalita. Husay talaga. Ba't lahat magagaling? Natutuwa siya sa iyo. Pero ito bakit sino may nagchichismis na uuwi daw tayo? Sino nagchichismis niyan? Ambot. Huwag po kayo maniniwala. Imposible kayo. Yung kumakalat chismis, hindi po kami makaka-uwi. Lalo na po ako dahil bago lang po ako tayo sa work. Si Mami ang uuwi. Ayan, Ma, kayong uuwi ng Pilipinas. Hindi. Kaya nga sabi ko kay Tina, susundo ka kay Mami. At bahala ka. Ikaw maghatid sa kanya sana. Walang susundo dyan. Sundin mo ng karetela. Yun, para makita niya yung makasakay naman siya ng gano'n. Ben, joke lang. Okay. Bueno, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay sa ating programa dito sa iRadio. Please click like and subscribe. Isang tao na lang po. 4,000 na ang ating subscriber. Please, subscribe po tayo. Punta kayo sa YouTube channel ng iRadio. Makita niyo doon yung button, yung bell button at saka yung all. Ilagay nyo sa all para lahat ng ating notification, lahat mapapanood ninyo pagka meron tayong pinapalabas na segment. At sana po, supportan din natin ang Cobinas for Christ. Hosted by Pastor Sunny and Pastor James Valdez. Kagabi, mali-mali ako. And also, ang mag-ex-boyfriend dati ngayon ay magka-roommate na sila ngayon. Yan. Ang Cross Culture. Yes, Cobina. Hosted by Brother Toots and Sister Ori Sarcos. Okay, Doc. Any message? Any announcement? Ayan. Umabot tayo ng ilan ng viewers natin? We got 55 so far sa nasulat ko. Sayang. Sayang. Diba? Sana umabot tayo, nag-50 tayo pagdating before nung ano pangalan to? Salita ng buhay. Yeah, salita ng buhay. Pag nag-50 tayo, magbibigyan ako ng 50 pesos. Hindi. 50 pesos? Hindi, joke lang. Sabi ko lang yun. Hanggang bukas po muli, maraming salamat sa inyo. And please, again, pakilagyan din ng comments yung ating segment ng araw na ito. Good night and God bless. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Mahal tayo ng Panginoon. Ayan, humabol naman si Ka Arthur at si Nanay Dolor. Ayan. Good night. Good night. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Sa piling mo nang sa'yo ako'y lumayo, nahimok ng mundong ito, nawaglit sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo. Panginoon, hangarin ko, di na muling magkulang sa'yo. Muli mong pakinggan ang dating ng puso ko. Lumalapit, sumasang tulungan mo.
sa piling mo. Maging tapat sa'yo, ako'y di na nagulo. Nawalit sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo. Unang narin ko ang magulang sa'yo. iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.